Kung maglalaro ang imagination mo, bahala ka na kung ano na andyan sa dulo. Bawat sulok ng Pilipinas ay may kwento. Mula sa tuktok ng bundok, sa malalayang pulo, hanggang sa makulay na kalsada ng mga lungsod. Merong isang hindi natatapos na paglalakbay. Dahil sa bawat hakbang, sa bawat destinasyon, may isang bagong kwento na naghihintay. Ang bawat tagpo ay nagpapaalala ng kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa sariling bayan. Ang pangarap natin, hindi lang makita ang lahat ng ito, kundi ma-experience ang lahat ng adventures, hamon, at higit sa lahat, pagmamahal sa Pilipinas. Tara, libutin ang sariling atin. Good morning mga pards. Nasaan tayo? San Juan. So, medyo kakaiba ang trip natin ngayon. Para sa libutin ang sariling atin. Magmumuseum tour tayo. So nandito nga tayo sa San Juan. And we will be visiting first, bago tayo pumunta ng City Hall, which is nandyan lang sa area na ng City Hall. Bago tayo pumunta dyan, first time, mag-iikot-ikot na muna tayo. So unahin natin to. So this is the Museo El Deposito. Tapos yun naman ang Museo ng Katipunan. Okay. So this is a different adventure. Hindi lang tayo puro road trip. Magmumuseum trip pa tayo. So tara, samahan nyo ko sa adventure na to. Exciting. Saan po magsisimula, Chief? Ay, sige po. Wow, first time ko dito. Tagal-tagal kong dinag. Ay, sige ho. So, sige po, so mag-register muna tayo. Wow. Hinihog ang tubig mula sa santulan papunta sa imbakan ng tubig sa San Juan del Monte. Tinawag ang imbakan na ito bilang El Deposito. Si Palacios mismo ang pumili ng puo kung saan itinayo ang El Deposito. Pinili ang San Juan dahil sa akma nitong layo mula sa Santolan at Maynila. Hinailangan ding sapat ang taas ng lugar upang mapadaloy ang tubig sa iba't ibang lugar sa Maynila. Tumagal ang konstruksyon hanggang 1882 kung kailan binuksan ang mga unang fountain. Kabilang rito ang espesyal na Carriedo Fountain na ipinangalan bilang parangal kay Francisco Carriedo y Peredo na naglaan ng pondo noong Nobyembre 1733 upang maitayo ang patubigan. Bilang sistemang patubigan ng Maynila noon, mahalaga ang papel na ginampanan ng patubigang Carriedo at El Deposito sa kasaysayan ng bansa. Papunta doon. Sige, taas muna. So second floor muna tayo for... Wow. Wow. So Carriedo Fountain, for sure kolektado pa sa Carriedo ng Manila. Ayan yung history niya, oh. Yun na nga! Carriedo Sampaloc. That one. Oh. Sige. Galing. So I don't know kung ako lang, pero nahilig ako ng history kung kailan ako tumanda. Welcome to El Deposito Underground Reservoir. El Deposito had a significant role in history, as it was formerly Manila's primary source of clean water in the early 19th century, being a part of the Carriedo Waterworks system. Thank you po. So, papunta na tayo sa tunnel.
Ooh. Wow. So mga pards, i-walk through ko kayo pababa ng El Deposito. Wow! So it's well lighted dahil sa mga ilaw na to. Plus may ventilation siya. Hindi lang ito umaanda. Pero this place is well ventilated. Ayan. So ako, honestly, I'm a claustrophobic. Pero hindi ako masyado nakakaramdam ng pagka-claustro dito. And sa underground na to, well, we are, I think, 20 or 30 meters below sea level. Ilang naman yung stairs. So mga 20 to 30 meters tayo below sea level. At bababa pa tayo. Oh, look at this mga parts. Pwede pumasok. So may mga tulo-tulo dito. Hey, hindi ko alam kung yung tulo na yun is galing ng tulo ng tubig. Kuko! So that's a stair. Putol na. It's a bit creepy. Ay, para ka nasa catacombs. Pero again nga, it's well ventilated. And may mga pero may tumutulo. Ingat lang kasi hindi ko alam kung saan galing yung tumutulong tubig na yan. Ay, it's creepy. Imagine mo hanggang dun pa yun, oh. Uy. At hindi ko na makita from here. Medyo madilim na. Hanggang dito lang yung nakikita na aking mata. But yeah, so it's well guided. Hindi ka naman makawala. Pero kung maglalaro ang imagination mo, bahala ka na kung ano na dyan sa dulo. Well, it's a good thing na na-maintain nila to. Imagine mo, nasa Metro Manila tayo. Wow, nice. Creepy yun, no? Huwag ka daw magtuturo. Okay. So that's the okay. So may mga cracks dito. Ayan, mga ugat ng puno. Tara, museum na tayo. That was a good experience. Gala pa tayo. Thank you, San Juan. Nakakatawa dahil, oops, watch your head. Nakakatawa dahil na-maintain nila itong lugar na ganito. You see? Oh. Palabas tayo. Okay, so doon tayo pumasok kanina. Konektado lang. Papunta sa Hawaii, Pilipinas! Katipunan Museum. Good morning, sir. Maaraw na. Ayan, so we are here na nga sa museo ng Katipunan. Imagine mo, tagal-tagal ko nang dinadaan-daanan lang to. Ayan, first time natin makakapasok. So, I would say I'm a big fan of Philippine history. Pero hindi naman ako ganun ka-expert. Trying lang akong mag-research. Yan. Happy birthday, Bonifacio. So, na-take advantage nga natin na halos walang tao dahil kakatapos lang ng bagyo. Ng mga bagyo. Kaya kukonti lang yung mga tao at mga bisita dito. Okay, so where's the entrance? Hi! Hello! Hi! Okay. Ang tondo ni Bonifacio.
So, sa mga previous videos natin, nababanggit na natin nga si Andres Bonifacio dati pa. Caloocan, Manila. At ngayon, very specific. Tondo ni Bonifacio. Dito sa Museo ng Katipunan. Diba? Okay. So same as history ng Pilipinas or history ng Philippines. It's very complex. It's really wide at malawak. Minsan nga hindi pa magkasundo dahil yun na nga, I would say historians will depend kung sino yung bias nila. So kung may mga bias kayo sa mga K-pop star nyo, ang mga historians ganun din, may mga bias din sila. Ay, shoutout sa mga kids natin. Okay, mag-aaral kayo ng maayos. Alright, so this is ang duguan. Very iconic. Andres Bonifacio, Atapang Atao. If you heard about that. Hello, shoutout sa mga kids. Thank you. Alright. So that's I think the planning during the first revolution. Obviously, sino si Andres Bonifacio? Ayan. That was good. And then, what else? So we have here. Oh. Alright. Ang sigaw ng mga anak ng bayan. Diyan na yung nauso na punitin ang mga sedula! Lalaban tayo! Oh! Punitin ang sedula! Oh! Dr. Pio Valenzuela, yan. Na-feature na natin yan. Featuring sa Valenzuela City episode natin. Yan, Dr. Pio. And of course, oh, nice. Andres Bonifacio. Ogi. May pag-asa. So we have here Gregoria de Jesus, the wife of Andres Bonifacio, and Emilia Jacinto. Okay. So basically, this tells the stories of Andres Bonifacio and the rest of Katipunan. Ito yung pagdadakila kay Andres Bonifacio. Yan, mga kanya mga statues, mga monumento, mga shrines. Yan. Na-feature na rin at nadaanan na rin natin yan sa pag-ikot natin sa Manila. And yung mga famous niya na mga bills and coins. Oh, ito, classic to, 20 pesos. Hindi ko na naabutan yan. Ito, inabutan ko pa to. Inabutan ko pa yan. Same din yan. At marami tayo yan. Ito, nung araw. Pero wala na. Imagine mo, pinangalan din sa kanya. Sikat na commercial establishment sa Taguig. BGC. BGC. Wala pa na dito. Yung anting-anting. Yeah, anting-anting. Laki naman ang anting-anting ito. It's like ka-size ng palm ko. Ooh. Anting-anting paper. Ah, ito yung naririnig ko to dati. Naririnig ko yan dati. Mga chant na ganyan. Ah, okay. I've heard that before. Ang galing. And ito, mga anting-anting. So, yeah, mga anting-anting. Ayos. May attendance sheet din pala noong araw. Present! So mga parts, ulitin ko, I'm just really appreciating this. Mag-isa lang tayo dito. Well, hindi ko alam kung mag-isa lang tayo. Baka may kasama tayong hindi lang natin nakikita. Pero it's because of kakatapos pa lang ng bagyo. Kaya tayo pa lang yung tao. Okay. Diorama exit. Main museum. Yan, diorama exit.
Palabas na tayo. Palabas na tayo. Ooh. Nice. Hello. So yun. There's a lot to see here sa San Juan. Punta kayo dito, mamasyal, appreciate history, what makes us who we are. And this is the exit. Okay. At papunta na tayo ng San Juan City Hall after this. So, marami na tayong nagawa or marami na kagad tayo napuntahan bago tayo makapunta sa ating next destination. Sa dami ng ating napuntahan, at ito pa ang quick history ng San Juan City. San Juan City sits right in the heart of Metro Manila. From Luneta Park, it's just 6 to 8 kilometers away, making it a quick 20 to 30 minute drive, syempre depending on traffic. It's bordered by Quezon City to the north and east, Mandaluyong to the south, and Manila to the west, making it a convenient little hub in the metro. San Juan was originally part of the Kingdom of Namayan, later annexed to Santa Ana de Sapa. It became independent in 1783, but its legacy goes even deeper, especially as the site of the Battle of San Juan del Monte in 1896, the first major battle of the Katipunan. San Juan was named after Saint John the Baptist. San Juan was officially became a city on June 17, 2007, under the Republic Act number 9388, converting it from a municipality to a highly urbanized city. Despite being the smallest city in the Philippines, it's home to over 126,000 people, living within just 5.9 square kilometers. I-compare natin ang size ng San Juan sa ibang barangay sa Manila. Some barangays in Manila actually covers area similar than San Juan. For example, Tondo, San Juan is subdivided into 21 barangays, each with its own unique flair, from Green Hills to Little Baguio. San Juan was once home to 4 presidents, from the Macapagals to Marcos and Estrada. You can call it the unofficial town of the presidents. Must-visit places here include Pinaglabanan Shrine, commemorating our revolutionaries' bravery, Pinaglabanan Church, or Saint John the Baptist, and Santurio del Santo Cristo, with surviving heritage architecture. And kung mahilig naman kayo sa shopping, eto, Green Hills Shopping Center, Tiangge, boutiques, and bargain finds. Here's what makes San Juan truly special. This is the birthplace of the revolution, where the first Katipunan battle happened here. The Wata Wata or Basaan Festival, every June 24th, water fights everywhere in honor of the patron saint, Saint John the Baptist. Tiny but mighty. This is one of the most densely populated city, yet rich in heritage and charm. And of course, yung binisita natin ngayon, the El Deposito, an old Spanish-era reservoir and historical landmark still hidden in plain sight. San Juan City, small in size but big in symbolism, history, and community. If you love hidden urban gems, this is one city you'll fall in love with. Yeah. Yes. Pinaglabanan. Ito maganda pag pag Saturday or weekend ka phone holder or tripod. So that's San Juan. Ito na lang, pwede na to. Para sa thumbnail. Ayan. There you go. Woo! Okay. So that ends our San Juan episode. Sa batch na ito mga parts, we will be going, I would say, Central NCR, na kung saan ma-feature natin ang San Juan, Mandaluyong, and papunta na tayo ng South, Makati. So that will be our batch
para sa libutin ang sariling atin episodes natin for this adventure. May park pa doon, no? So there's a lot again to see here sa NCR. Maraming mapapasyalan dito, maraming adventures. Actually, nabanggit ko sa pinakaunang episode natin, sa NCR, buhay dito, hindi ka maubusan ng mapapasyalan. So, that's San Juan City. If you like this video, please give it a thumbs up and please do not forget to subscribe to the channel para updated kayo sa mga adventures at mga videos natin. That's it for today mga pards and mga Mars. Sana nagustuhan nyo ang video natin today at lagi natin tatandaan, hilig man sa kotse o sa adventures, bakit ka pa pipili? Hard work pays off. Pwede both.